Kape ang pinakamalaking overhead expense ko simula nung mag-work from home ako. Bukod sa kuryente, internet at equipment, syempre. Pagod ka na ba sa traffic, init at gastos sa pang-araw-araw na commute? Ako rin dati. Pero now, I work from home bilang virtual assistant. Ang virtual assistant, tumutulong ka sa mga business owners online, parang office work pero nasa bahay ka lang. Kung gusto mo nang matuto na magsimula na magtrabaho sa bahay, or kung kagaya kayo nitong si Pink Dolphin, sabi niya, thank you so much. Short vid pero talagang informative. Well, you'd be glad to know na meron tayong libre step by step pero kailangan nyong sundan yung mga action items ha na training or challenge para nga makapag-start na rin kayo na mag-work from home. And kauna-unahang skill na pinag-aralan natin paano mag-organize ng email. Task number 2 natin is typing. Magbilis kayo mag-type at mas maging efficient sa inyong tasks. Ang third natin na pag-aaralan at skills na pwede na magamit mo hindi lang sa personal mong buhay kung hindi bilang virtual assistant is yung kailangan marunong kang mag-organize ng schedule. Mahilig ka ba sa listahan? Mahilig ka bang gumawa ng reminders? Gusto mo ba na alam mo kagad kung ano yung nakaplano mo sa pang-araw-araw, lingguhan, buwanan? Kahit yung isang buong taon mo, alam mo na kagad kung ano yung mga nakaplano mong lakad. If yes, then may chance ka rin na gamitin yan sa iyong work from home job. So, for today's task, I need you to step 1, write down lahat ng ginagawa mo sa buong maghapon. Lahat. Anong oras ka gumigising? Anong una mong ginagawa? And yes, kasama po dyan yung pagkakape ninyo, pagluluto nyo ng breakfast para sa family. I need you to write down in details ano nga ba ang ginagawa mo sa isang araw. Pagkatapos ng bagong Google Chrome, make sure na nakalogin kayo sa tamang account. Pagkatapos, i-click ninyo itong waffle icon, pack. Lalabas na dyan lahat ng laman ng Google Workspace. But for today, we're going to use calendar. Click on that. What you do is you want to plot ang iyong buhay sa iyong calendar. And for you to do that, first, you can click on create. Pagkatapos, click on event. At pagkatapos, lagyan mo ng title. Halimbawa, anong oras ka natutulog? So, ilalagay natin dyan, sleep. Let's say, for example, in a perfect world, natutulog ka ng 8 p.m. at gumigising ka kinabukasan ng 4 a.m. Sana all 8 hours ang tulog. Wait. Click mo ulit yung event na yon. I-click mo lang ito para i-edit. Pagkatapos dito, click on daily. Save it at lalabas na makikita mo sa buong kalendaryo mo, pack, nakaschedule na ang tulog mo. For example, pag gising mo, ikaw ay nagkakape ng 1 oras, syempre mali spelling, di ba? I-schedule mo rin yan dyan, 1 hour, and again, you wanna make sure na mag-repeat siya daily. Click on save. Pack, lalabas na yung oras ng kape. Pagkatapos nun, let's say perfect ang buhay, ikaw ay mag-o-Oplan Balik Alindog program ng 2 hours hanggang 7 a.m. Pack, the repeat, daily, save. Now, let's say for example, Monday hanggang Friday, ikaw ay trabaho. So, 7 a.m. hanggang 7:30, ikaw ay maliligo. I-schedule mo yan. Ligo 7 hanggang 7:30, ikaw ay nagre-ready for work. Pack. Tapos, i-repeat mo siya Monday through Friday. Pack. Save. Pack. Nayan na. Ligo. Ngayon, pagkatapos mong maligo, let's say for example, magta-travel ka to work, pero instead of i-charge mo pa as travel yan, from 7:30 hanggang ikaw ay makauwi ng, let's say for example, uuwi ka ng 6:30, ang ilalagay mo ay work, at again, you want it to repeat Monday to Friday. Pack. Ayan na, nakaschedule na ang iyong everything. Paano na to dun sa next task natin ha? But we are also going to use Google Task. Pag click mo si Google Task, it will allow you to create a task. For example, every day, gusto mong makapagbasa ng libro. So, itatype mo lang dyan, read. Pagkatapos dito sa date and time, lagyan mo, gusto mo siyang gawin ng 6:30 p.m. pagka uwi mo
galing sa work. So, ilalagay mo ganyan, pack. Tapos, gusto mo man, repeat yan siya ganyan. So, i-edit mo lang dito, pack. Gusto mo ganyan, everyday, pack. Click on done. And, lalabas na siya dyan sa mga task mo. So, let's say, everything nagawa mo na hanggang sa pag-uwi, nakapagbasa ka na, i-click mo lang to, pack, mark completed, pack, and it will show something like this. This would be a very good practice, especially dun sa mga hindi pa sanay na gumamit ng Google Calendar. Worth it nga bang mag-work from home? Alam mo yung hindi mo na kailangang gumising ng maaga. Alam mo yung makakasama mo yung pamilya mo. Alam mo yung makakatipid ka sa pamasahe. And yes, may kita ka kahit nasa bahay ka lang. Promise, kung kinaya ko, kakayanin nyo din. Dahil dati wala rin naman akong experience na pag-work from home, pero nandito na tayo ngayon. And natuto ako. At ikaw rin, kaya mo yan. That's it for this task. Comment any questions you guys have about working from home and follow for more work from home chismis. Bye! Dito ba yung left or? Limot ko na.